Isa sa napakasarap na trabaho ay ang pagiging ina. Pangatlong baby ko na ang pinagbubuntis ko. Kabuanan ko na rin ngayon. Pero ang mahirap sa aking sitwasyon, mag-isa kong hinaharap ang aking pagdadalang tao. Bunga kasi ito ng bawal na pag-ibig. Ngunit walang sala ang bata at hindi dapat pagkaitan ng pagkakataong mabuhay at mahalin. Mairaraos ko rin ito. Sandali lang. Ihanda ko lang yung mga gamit mo. Hindi ko na kaya. Dalhin mo na ako sa ospital. Sumakay kami sa jeep, doon pa lang mutok na yung panubigan ko. Pagbaba namin, pumunta kami sa Istasyon ng Libertad. Nakakapanlumong isipin na sa ganitong panahon, wala ang lalaking may gawa nito. Buti na lang, isang kapitbahay ang nagmalasakit na itakbo ko sa ospital. Halos magdilim ang paningin ko sa bawat hilab ng aking tiyan. Parusa ang bawat hakbang. Ikaw na ang iwanan sa ere ng taong minsan minahal mo. Malaki lang yung pagmamahal ko sa kanya. Alam mo naman yung tao kung umibig. Hindi talaga maiwasan na ganyan yung mangyari. Tumataba ang puso ko sa likod ng aking paghihirap. Dahil sa mga panahong ganito, lumulutang pa rin ang mga mabubuting Samaritano. May mga tao pang marunong magmalasakit. Ni sa panaginip, hindi ko inakala na magluluwal ako ng bata sa ganitong klaseng lugar. Malayo sa ospital. Wala sa pangangalaga ng doktor. Sa upuan ng isang umaandar na tren. Salamat sa Diyos, nakayanan ito lahat ng aking munting anghel. Isang buwan na ang nakalipas mula nang isilang niya ang kanyang munting anghel sa istasyon na ito ng LRT. Nakaukit na raw sa kanyang puso ang naturang lugar. Dito ka sa lugar na ito pinanganak. Dito ako tinulungan ng 2 babae. Nagkaroon kami ng pagkakataong makausap ang 2 nagsilbing anghel de la guardia ng mag-ina. Kahit walang kaalam-alam sa pagpapaanak, nagawa pa rin ni Ronelyn na tulungan ang pobreng babae. Account manager siya sa isang property firm sa Makati. Sabi ko, naku, hindi ko alam kung paano tutulungan to. Kaya ginawa ko na lang din. Sabi ko, ma'am, sige, hinga kayo malalim. Siyempre, kinakabahan ako. So, no choice, lahat ng force, ginanyan ko siya. Buti naman at ang ikalawang naging kaagapay ni Nanay Angel ay isa palang registered nurse. Siguro noong time na yon, parang chance na rin yan para makatulong sa kapwa. Bilang isang nurse, minsan sasabihin ng doktor, okay, gawin mo to, ganyan, gawin mo to. Parang bigla ka na lang sumusugod, parang lakas na lang ng loob. Para sa ating first stop, sagot sa iyong naging panawagan. Kilala niyo ba sila? Hello! Niya ba? Kayo ang nagpaanak sa kanya? Yeah, opo. Ang swerte niyo naman. At nung time na yun, may 2 anghel na nandun para tumulong sa inyo. Malaking pasalamat ko sa kanila. O ayan, Nanay Angel, tiyak na makukuha mo na ang birth certificate ni Baby Lilibet dahil kasama na natin ang 2 niyang magiging ninang. Hindi lang yan ang sorpresang inihanda namin sa inyong mag-ina. I-celebrate na rin natin ang unang buwang kaarawan ni Baby Lilibet. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Nanay Angel nang tumambad sa kanya ang aming mga handog.